Gandang araw sa inyo lahat mga kaibigan. Ito, mamimitas tayo ng ilang kalabasa Sofia dahil meron akong order. Sarap. Sarap nitong kalabasa na to. Makapal pa yung mga baging, yung mga dahon, pero pwede nang pitasan ng ilang bunga. Sa Monday meron akong dadalhan yung regional office o provincial office ng Department of Agrarian Reform. Shout out sa mga taga Department of Agrarian Reform. Na-surprise ako kasi yung ilang mga kaibigan ko noong estudyante pa kami, empleyado pala sa DAR. Kaway-kaway sa mga kakilala ko dyan, si Madam Hazel Montecastro. Hindi ko na alam kung ano yung apelyido niya ngayon, pero formerly Montecastro siya. Mga ka-vibes ko noon sa Sangguniang Kabataan. 2004. Ganun tayo katanda na ngayon. Okay. So may mga maliliit pang bunga, may mga mura pa, pero pwede nang pilian ng bunga na pwedeng gulayin o kaya ibenta. Mura lang. 25 pesos lang per kilo dito sa puno. Pero kapag i-deliver ko, mag-a-adjust ng konti. 5 pesos siguro o 10 pesos. Yan. Ito, mga ganitong klaseng bunga, pwede na itong i-harvest. Napakalambot ng calyx o ng tangkay. Yan, may mga maliliit pa. Yan, grabe yung pag-ulan ngayon, pero itong klaseng kalabasa na to, kahit malakas ang pag-ulan o kaya madalas ang ulan, nabubuo yung mga bunga. Ang galing. Sa bagay, nandito tayo sa bundok at napakarami ng mga bubuyog para makapag-pollinate ng mga bulaklak. Pero iba pa rin kapag maayos yung variety ng kalabasa, kahit hindi balanse yung panahon, ay namumunga. O, di ba? Kaya ito pa, Yan. Na-discover ko tong variety na to nung nagsisimula pa lang ako sa farming nung 2020. Bumili ako ng isang piraso ng bunga na hinog sa public market, and then itinanim ko yung buto. At nagtaka ko kasi talagang kahit hindi F1, magaling mamunga itong Sofia. Kaya simula noon, palagi na ako nagtatanim ng kalabasa. At gamay na gamay ko na yung pamamaraan ng pagtanim nito. Tingnan nyo yan, napakalinis. Wala kang makikitang damo. Yan. Ang trabaho nito ay sa umpisa lang. Once na gumagapang na, hayaan mo na. Once na nailagay mo na yung mga input, yung mga pataba, mag-maintenance ka na lang ng spray. Kasi yung kalabasa ay paborito ng mga yellow beetles o baong-baong. Yun na lang pinaka-maintenance ng kalabasa once na gumapang na siya. Kasi hindi siya pwedeng daanan madalas tulad niya, Naglagay ako ng maintenance pathway pero wala na. Sinakop na ng mga baging. Kaya once na gumapang na, hintayin mo na lang hanggang sa mamunga at mamitas. Yan. Yung pag-spray, gamitan mo na lang ng medyo malakas-lakas na power sprayer. O kaya naman yung knapsack sprayer, medyo lalakihan lang yung buga para makarating dun sa gitna. Yun. Kasi hindi na tayo pwedeng maglalakad-lakad dyan sa mga baging ng kalabasa. O, di ba? Ito, dito pa lang to sa area na to, nakapili na tayo ng ilang bunga. O doon pa. Ayan. Kailangan kasing mapitasan na rin kasi itong kalabasa na to hindi to masarap kapag masyado ng hinog kasi nagiging matigas yung balat. Although yung iba binabalatan, pero sa akin kasi masarap kapag medyo berde pa yung balat, malutong at hindi matigas. Kaya kapag mga ganito, sakto to. Hindi pa siya yellow. Medyo yellowish, nagkakaroon na ng konting pagkahinog pero hindi pa siya gaano matigas. Tama lang yan. At ang pinakang gusto ko yung ganito.
Ayan o, yung hindi pa gaanong, ayan o, hindi pa gaanong matigas. Itong medyo kumikinang pa yung balat, ibig sabihin medyo malambot pa yung balat. Ito yung pinakang gusto ko. Kasi masarap sa paggulay at saka hindi mo na kailangan balatan. Hugasan mo lang ng maigi saka lutuin. Napakasarap. Yan. Pero yan, iiwan ko lang muna yan kasi sa Monday mayroon akong order. So, kung ititinda, mas maganda na talagang paano siya. Medyo matigas na yung balat para hindi siya mabulok. Kaya, yung magresiko. Yan ang local term namin, magresiko. Yan yan. Yan. May mga bulaklak. Yan. Yan, may nalaglag. Ito. Nabulok na siya. Kinagat yan ng fruit fly. Yan, yung ganito, pwede pang patigasin. Okay, so anyway, sa ngayon, meron akong napitas na 5. 5 lang muna. Dahil, wala, sample lang muna to. Oops, natapakan ko yung bunga. Makapal talaga yung, ang lulusog. Napakalusog ng ating kalabasa. Yan. Kahit dito sa tabi, partially shaded ng mga saging at saka lubi-lubi, may bunga. Yan di ba? May bunga. Yung pa napakasipag ng Sofia mamunga. Yan. Kahit dito sa medyo partially shaded, may bunga. Yan to. Yan, maliit. Yung pa. Yan. Doon sa medyo, yun sa nabibilad ng araw, halos dikit-dikit yung mga bunga. Yan ang kagandahan ditong kalabasa na to. Hindi ito maarte. Yung Suprema F1 kapag itinanim mo at napakalusog at saka nagpatungan yung mga dahon at saka baging, hindi nabubuo yung mga bunga. Inuunahan ng mga peste. Pero dito sa Sofia, kahit ganoon, nabubuo yung mga bunga. Kaya kailangan talaga maintenance din. Dito hindi gaanong maganda yung bunga. Ewan ko lang kung bakit. Sa kwan siguro, sa lupa. Hindi ko to nalagyan kasi ng dumi ng manok dito sa parting to. Doon, sagana sa dumi ng manok yung kakapal ng mga dahon. Yan, sagana yon. Okay. At pipitas tayo ng konting santol. Madalhin ko na itong balde na. Yan yung mga kakao natin lumalaki na Yan. Yung lukban o kaya suha, yan ginapangan na ng kalabasa. At nandito yung mga bunga ng kalabasa, tingnan nyo Yan Nandyan sa ilalim. 3 Yan, 4 yan pa Kaya hindi ko muna to gagalawin, although medyo apektado yung paglago ng ating lukban, pero alang-alang sa bunga. Sa bunga ng kalabasa hindi ko muna gagalawin. Yan pa Yan nagkumpulan yung bunga dito sa may nagagapangan. Maganda rin yung Sofia na kalabasa pagapangin. Para siyang upo. Sipag mamunga kapag nasa trellis. Yan. So yan ang ating, dito namumula na yung mga dahon. Palatandaan na pwede na siyang pitasan ng bunga. Yan ang indication. Pwede nang mag-search ng mga bunga na pwedeng pitasin. Yan. Sige, punta muna tayo dyan dito sa ating konting silihan. Ito yung ating munting sili. Kikita nyo yung bunga. Yan daming bunga Yan. Very simple lang ang pag-aalaga ng sili kahit sa madamo. Pwede siyang mamunga. So pipitas na tayo ng ilang bunga. Yan. Ito kahit medyo mura pa, matapang na yung anghang. Itong Django Dos. Sili panigang.
pa oh. Yan oh. Ito. Kahit sa baba. Mababa meron oh. Ito malalaki na. Daming lamok. Daming lamok dito sa Makahoy. Dito sa bundok. Ito. Diyan godos na sili oh. Panigang. Oh. Yan. So meron tayong kalabasa. Merong sili. Ito po. Ang dami oh. Sa lupa. Yan. Hilig-hilig lang talaga. Kapag hindi mo napusuan ng agriculture, ang pagtatanim, nako, manghihinayang ka siguro ng oras mo at wala kang gaanong kita. Pero sige lang, pang long term naman tong plano ko dito sa aking farm. Mayroon akong dadaluhan na training ng Department of Agriculture at saka Department of Agrarian Reform. Joint project. Saka sponsored ng ABS. Ano bang ABS? Hindi naman ABS-CBN eh. Alamin ko pa kung ano ibig sabihin ng ABS. Basta yun ang mga sponsored agency. At yun ay tungkol sa pagtatayo ng nursery ng pili. Dito kasi sa Bicol region, sa pagkakaalam ko dun sa dinaluhan kong Agri-Fiesta ng Department of Agriculture 2 months ago, 2 pa lang daw ang registered na pili nursery dito sa Bicol. At ang nakakalungkot kasi yung na-awardan ng DA na pili nursery ay sa Batangas. Ano ba yan? Kaya nagsusumikap ang Bicol region na magkaroon ng sariling yung certified na nursery, kasi kapag may mga projects ay natutugunan ng sariling rehiyon yung pangangailangan nito sa pagtatanim ng mga sili. Yan. Kaya doon ako na ayoko sanang dumalo kasi 3 days eh. Stay in pa naman. Kailangan kong araw-araw nandito sa farm, pero sasamantalahin ko na lang yung pagkakataon kasi sayang naman. Dadalo ako. Matagal na akong hindi nakakadalo ng mga seminar dahil sa wala na, masyado ko nang in-isolate yung sarili ko sa open world eh. Palagi akong nasa bundok, palagi akong nasa taniman. Kaya sabi ko, sige, I'll try to attend para madagdagan yung aking kaalaman at baka sakali in the future ay magkaroon ako ng sapat na pondo at magkaroon ng development dito sa lugar na to ng aking farm. Lalong-lalo na yung road construction, farm to market road construction na requirement sa pagkakaroon ng registered nursery ng pili. Naka-online ako kaya tumunog. May kachat ako yung si Ma'am Marivic. Ma'am Marivic Hopia ng Department of Agrarian Reform. Siya yung organizer nito. At mayroon kaming samahan dito sa lugar na to ng mga magsasaka na siya yung aming coordinator. Kaya maraming salamat Madam Marivic Hopia. Ito, namimitas pa po ako ng sili. Well lang. Para uso lang to, para uso kaya hindi ko na kailangan damihan. Yan dami pang bunga. Yan para sa Lunes na to. Baka sakali mahinog. At hindi ko to ini-spray ng madalas. Ayan, may hinog ng isa. Ito. Oops. Sabayan ko ng ito, mayroon pang isa. Ay nako, kinain na ng daga. Kinain na ng daga yung sili. Yan. Natikman na ng daga. Kaya babalik-balikan na to ng daga. Kailangan hindi natin pahinugin yung sili kasi kung hindi ito nagustuhan niya yung lasa, babalik-balikan na to ng daga. Na overripe na yung isa nakadikit kasi sa lupa, na overripe na. So takpan na lang natin ng lupa para mabuhay yung buto. Yan yan yung pagkatanim ko kasi nung sili ay pahiga. Kaya yung mga bunga nasa lupa. Pero yung mga bagong sanga tulad niya ito yung mga bagong sanga. Yan, vertical na siya.
Yung dating sanga nandito, oh, nakahiga sa lupa. Yan, ito yung kagandahan kapag yung pagkatanim natin ay slanting o kaya medyo nakahiga sa lupa. Kasi mas nadadagdagan yung mga sanga at siyempre yung mga bunga. Ito, tutubo pa naman yan, yayabong pa yan. At siyempre kapag namunga yan, mayroong dagdag na bunga sa mga bagong sanga. Yan, ito, tulad nito, ang daming bunga. Oh. Di ba? Sipag talaga mamunga ni Django Dos. Yung Vulcan F1, masipag din mamunga yon. Yung medyo dark green at hindi gaanong maanghang. Hindi yun gaanong maanghang. Pero ito, medyo maanghang si Django Dos. Yan. Parehas sila masipag mamunga. At hindi maarte sa lugar ng tinatamnan. Kahit medyo madamo. Yan o. Yan, hindi mo mahalata yung sili pero may mga bunga. Yan. Okay, punta tayo dun sa santulan. Yung akin palang balon, punong-puno na ng tubig. Yan o, kung naaaninag nyo yung tubig o. Siguro lalim nito mga nasa 12 feet. Oh, yung lalim ng tubig 12 feet sa balon. Hindi ko pinatakpan yan kasi balon nga eh. Pero mayroong pump. Oh. Kapag binombahan, yan, makakaigib tayo ng tubig galing dun sa balon. Yan. Pero kung ayaw mong mag-bomba, mayroon namang ito, hatakin mo dun sa pulley. Yan. Sa dalawang paraan para makaigib ng tubig. Kung malagyan ko ng solar pump, pwede kong paakyatin dun sa taas para pag summer, kaya tag-init, hindi tayo mag-iigib ng tubig. Yan. Tingnan nyo yung lugar na ito. Nako, bira, ang daming lamok. Yan, tingnan nyo yung santol, oh. Andiyan na sa lupa. Mayroon pa naman akong pa-order sa Lunes. Hindi ko lang alam kung, hindi ko tiyak kung makakarating pa. Pinaglalaglaga na yung mga bunga. Pero yung saging saba, marami pa. Last time nag-harvest ako ng saba. Ilan ba yun? 7 buwig. Malalaki. 7 buwig na saba. Saging saba. Bira. Pinagkagat na ng lamok yung likod ko. Ito yung santol, oh. Nandito na sa lupa. Bulok na. Yan. Naglaglaga na. Sige. So dati, grabe yung damo dito. Nakakatakot maglakad dito. Pero habang naghuhukay kami nung balon na yon, ito yung sideline ko, hinawanan ko yung paligid, kaya yan na, kita na yung ilalim ng mga saging at sa mga puno. Yan, kuwanto yung lowest portion ng aking lupa at dinadaanan ng tubig ulan. Kapag malakas yung buhos ng ulan, yan, nakakaroon ng tubig sa lugar na yan. Pero bahagya lang, saglit lang. Kalipas ng ilang oras, nawawala din yung tubig. Yan. Ito ng santol, oh. Bunga ng santol na to. Yun, oh. Tingnan yung sanga, oh. Yung mga sanga nag-bend na pababa, oh, dahil sa bigat ng mga bunga. Ito, sana makaabot pa ng Lunes. Pero ang dami na rin nalalaglag na bunga. Medyo malalaki to. Yun, oh. Marami nang nalalaglag na mga bunga pero grabe pa yung nasa mga sanga. Tignan niyo, oh, bumaba na, bumagsak na yung mga sanga. Yung unang bunga nito last year ay sinusungkit ko. Pero ngayon, ano pang susungkitin mo? Nandito na sa baba yung sanga, oh. Yun, oh. Ang dami pang bunga. Yan, sarap nito kanina. Naggulay ako. Gulay ako ng sari-saring gulay. May kalabasa, talbos ng kalabasa, bulaklak ng kalabasa, lubi-lubi. Lagyan ko ng sili at santol. Yung santol kasi maasim-asim, di ba? Yon, pagkatapos na balatan mo, tanggalin mo yung laman niya. Hindi yung buto, yung balat na nasa loob, ihalo mo doon sa gulay. Pangbalansin ng timpla, napakasarap. Yan, oh, tingnan niyo yung bunga, oh. Grabe yung sanga, oh. Bagsak na. Andito yung bunga, oh, sa ilalim. Oh, di ba? Yan, oh.
Napakadaling pitasin. Yan oh, dami oh. Yan. Ito yung pleasure ng nasa probinsya, nasa bundok, nasa taniman. Ayan oh. Hindi ka magugutom. Ito oh. Napakababa. Oh. Yan, ito. Bigat. Bumagsak na yung sanga. Yung iba nga nabali na eh. Yung mga nando sa taas nabali na yung sanga dahil sa bigat. Ito yung mga kamuting kahoy, pwede yung kunan ng talbos, yan oh. Yan. Ito kasi paano to, inaalis ko na, dating punong-puno to ng kamuting kahoy. Inaalis ko na. Ito ini-spray ko na ng demolition o ng Glypotex para maalis na yung damo at saka yung kamuting kahoy, kasi ito na yung gusto kong palaguin oh. Ito yung mga kalamansi. Yan. Actually, kasama to ng mga kalamansi ko doon na namumunga na, pero dahil sa natakpan to ng kamuting kahoy, kaya nabansot. Ito. Yan. Meron talagang mga sakripisyo kapag meron mga combination plants na nadudumi na ng iba. Ay, pambira. Yung nilagay ko ditong nyug, isa na lang natira. May intruder. Oh. Meron isang kwan dito, isang buslo ng bunga ng nyog. Isa na lang yung natira oh. May tagapulot pala dito. Oh. Pambira. Akala ko dito sa bundok walang umiintindi ng mga nalaglag na nyog. Meron din pala. Inunahan ako. Magpapakopra na ako sa... Inihintay ko na lang yung magkokopra eh. May nalaglag na isang buwig o isang buslo. Nandyan. Natira isa na lang. Binitbit na yung sarong rawog. Ano ba yan? Kala ako dito sa bundok walang ganyan. Meron din pala. Talagang yung buhay ng tao no. Pero sige lang, hayaan lang natin. Gusto din namang mabuhay eh. Buti ito hindi pinakialaman no. Ito. Pinapatubo ko. Hindi niya kinuha. Yung mga kamuting kahoy nandyan lang na yung mga lamang ugat oh. Hindi ko kinuha. Hindi niya rin kinuha. Yan. Yan. Ito na mga kaibigan no, itong munting vlog naman natin ngayong araw. Namitas tayo ng kalabasa, Sofia, at saka itong santol mamimitas ako. Yan. May napansin tayong tingnan mo yan oh. Sino ang papasok dito sa aking taniman? Na ang lawak naman ng mga taniman diyan sa paligid. Kinuha ng pa ako ng nyog. Yan. Yan. Nilagay ko lang diyan sa may puno para sabi ko kapag nanungkit na sila para sa pagkukopra nandyan lang yung nyog, pero inunahan na tayo. Yan. Pero yung santol ayaw niyang pitasin. Bakit kaya? Siguro ang dami kasing bunga ngayon ng santol eh. Season ng pamumunga ng santol at sabay-sabay halos na nahinog. Pero ako pipitas ako ng ilan kasi yan oh, maggugulay tayo ng santol. Ang sarap ng santol eh. Yan oh. Kayo rin, tapos lagyan ng balaw, tinapa, at lutuin sa gata ng nyog. Ang sarap. Yan, ginataang santol. Lagyan ng taba ng baboy. Sarap. Nako. Dapat makontrol natin yung diet natin kasi kung hindi, mahirap na. Mahirap na yung high blood. Pero hindi pa naman ako na-high blood sa awa ng Diyos. Pero araw-araw kasi pinapawisan ako dito sa farm. So na-exercise ako madalas. At yun nga lang, nalilipasan din ako ng gutom. Kaya kapag nasa bahay, humahataw ako ng kain. Minsan pinapagalitan ako ni Mrs. kasi kumukontrol ako ng kanin. Sabi ni Mrs. nalilipasan ka ng gutom sa farm tapos ngayon titipirin mo yung sarili mo nandito ka sa bahay. Di ba? Yan ang pagmamalasakit sa akin ni Mrs. Yan, so ito na, tama na muna yung santol. Hindi naman to maluluto lahat. Okay na to. Diba? May kalabasa, santol at saka sili.
Oh, di ba? Hindi ko na kailangan bilhin to kasi sarili ko tong tanim eh. So, diyan na muna mga kaibigan. Thank you very much for watching. Medyo slow pace yung galaw ng ating YouTube channel, pero sabi ko nga, ang pinakang intention ko niyan is for documentation. At kung kumita man, maraming salamat po YouTube. Thank you very much. At naibabalik mo naman yung yung gastos ko sa cellphone load, sa data. At alam ko, ang pinakang importante sa lahat ay yung naibabahagi natin yung ating karanasan. At nakakapag-influence tayo ng ilan dyan na mga mahihilig din sa agriculture. Tulad nitong aking ginagawa. Very challenging na uri ng pagtatanim. I-update ko pala kayo nung kalabasa kaninang nilagyan ko ng fertilizer. O bago ako magpaalam, malapit lang. Yan na, cross lang ako dito. Grabe na naman, nilinis ko na to. Yan na naman yung damo. At saka dahil sa ulan at hangin, nagsalubungan yung puno ng kamuting kahoy. Yung daanan ko, wala na. Nasarahan, putol. Kaya't hihintayin na lang natin na gumapang yung mga kalabasa at mamunga. Kasi itong klaseng kalabasa na to ay malakas ang resistensya nito sa damo. Basta't maayos yung napagtamnan, na ilalagay mo yung tamang pataba at nai-spray, kahit damuhan, nabubo pa rin yung mga bunga. Yan ang gusto ng Suprema, ng Suprema F1. At saka malinis yung bunga kasi nalalagyan ng damo sa ilalim, hindi siya nakadikit sa lupa. Ayan. So yan muna mga kaibigan, maraming salamat sa inyong panonood. Sabi ko nga kanina, medyo slow pace, napakabagal ng paglago ng aking YouTube channel. Bihira ako mag-upload ng mga videos, pero sana ay nakakabahagi tayo ng kaalaman sa ating mga ginagawa, sa aking mga karanasan. Maraming salamat. God bless you all. Bye-bye.